Ito na yung melon natin mga master. Yan, nakikita nyo. Hindi ko na siya nilagyan ng ng balag. Wala na kasi akong oras. Medyo busy. Marami tayong inaasikaso. Hindi lang kasi ito yung tanim natin. Tinanim ko to nung October 7. Tapos tingnan nyo yung itsura niya ngayon. 1 buwan at 8 araw. Ayan na siya ngayon. Marami siyang bulaklak. As may mga bunga na rin siya pa isa-isa. Ayan. Pag kami nakita kayong bunga dito mga master, ito malapit sa puno. Ayan. Huwag niyong buhayin. Tanggalin niyo muna. Kasi hindi na makakabuelo yan ito yung mga talbos na to, hindi na makakabuelo yan, hindi na makakapagpahaba yan ng maayos pagka binabunga nyo dyan malapit sa puno. Kasi ito, nakikita nyo parang may mga naninilaw na dahon. Ayan. Punggos yan. Ang magandang gawin dyan, so ilang araw ko na itong hindi na sprayhan ng fungicide, mga 2 linggo na rin siguro. Kailangan talaga every week nag-spray tayo ng fungicide para hindi madapuan ng punggos yung natin, yung tanim. Yung mga nakikita nyo na ito yung mga bata pa na yan na dahon na natuyo na, punggos yan. Pero hindi pa naman ganun kalala to, ano pa naman to, maagapan pa. Basta yung ganyang huwag nyo lang pabayaan. Kaya pang yan, kaya pang bawiin. Yun, may mga bunga na siya na maliliit. Sa 1 buwan niya at saka 8 araw. Para lang rin siyang pipino. Yung pipino kasi ganito lang rin yan kabilis. Mabilis lang siyang pabungahin. Medyo gumanda yung panahon. Ito yung gusto ng mga ganitong tanim, yung makulimlim tapos ambon-ambon lang. Hindi ganun kalakas yung ulan. Yun yung gustong gusto ng mga tanim. Pero hindi naman dapat araw-araw na ganyan kasi kailangan din nila siyempre ng init ng araw. 2 beses sa 1 linggo, okay yan. Yung mga kalabasa ko nag-akyata na dito sa puno nung ito yung kalabasa ko, pinagtabi ko lang yan sila. Hindi na makita yung bunga niya sa sobrang kapal nung dahon tsaka nung damo, hindi ko na nalinis. Yun yung mga bunga. Ito yung bunga niya. Ito mga tag 5 kilo na yung isang piraso nito. Yan, sana umabot sa December tong melon ko na to. Yung mga bunga ng kalabasa ko nandito lang sa paligid. Ayan lang yung tips ko sa inyo mga master pag may tanim kayong melon. Kung may nakita kayong mga ganyang klase na hindi ka nais-nais sa dahon, kadalasan punggos yan. Huwag niyo lang pabayaan sa spray fungicide.